minamahal ko ang aking tinutuloy. Mapalad ka na. Kaya ninyong sumunod, kakayanin ninyo. Amen, mga kapatid. Good morning. Mapalad tayo. Kapag sumaati ng Diyos, sinugo ang Espiritu Santo para manahan sa atin. Nung araw, nung panahon ng mga patriarka, mga propeta, ang Holy Spirit was upon them. Hindi pa nananahan ng Espiritu Santo. Kasi hindi pa isinusugo ang Panginoong Hesus para magligtas ng kasalanan, mamatay sa krus, at isusugo nila ng Ama at ni Kristo ang Espiritu Santo. So ngayon, kapag ikaw naging tunay na Kristiyano at sumampalataya, ibinibigay ang Espiritu Santo para manahan. Para na sa ganon, makapagturo at meron tayong comforter. Kasi nung araw, ang comforter ng mga apostol, si Jesus Christ. Kita nyo, pag kino-comfort ni Jesus Christ sila, nung mga bumabagyo sa barko, tinutulungan sila ni Kristo, hanggang sa dumating ang panahon na itinakda na ng Ama na isinugo si Kristo, tatapusin niya yung mission niya, mamamatay sa krus, para linisin ang lahat ng mga kasalanan, at ang sino masasampalataya, isusugo ang Espiritu Santo para manahan sa mananampalataya. Sinasabi dito sa John 14:16 ng ganito, at ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mang-aaliw. Kasi nga si Jesus Christ ang unang mang-aaliw. Siya nagko-comfort sa mananampalataya, sa mga apostol. Siya'y sumasa inyo magpakailanman. Ngayon isusuko yun. Sabi ng Panginoon sa John 14:26 naman ng ganito, dadapwat ang mang-aaliw sa makutwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Kasi kung hindi mamamatay si Kristo sa krus at aalis at babalik sa Ama, hindi matuturuan yung iba. So kailangan isugo ang Espiritu Santo sa lahat ng sasampalataya para maturuan. Kasi kapag si Kristo nandun lang sa isang lugar, limitado magtuturo. Hindi katulad ng Holy Spirit, pag nanirahan, buong mundo, buong mananampalataya. Sabi niya sa John 16. John 16:7 ang ganito. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y yumaon. Sapagkat kung hindi ako yayahon, ang mga aliw ay hindi paparito sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya isusuguin ko sa inyo. So isusugo, pag namatay na ang Panginoon, isusugo ni Kristo ang Espiritu Santo. Pero kailangan bumalik siya sa Ama para maisugo niya ang Espiritu Santo. Kaya napakahalaga yung pagbabalik ni Kristo sa Ama. Para lahat ng mananampalataya mailigtas, hindi yung mga apostol lang. Kaya nga may hinirang siyang ascension apostle, si Pablo. Patay na si Jesus Christ nung hirangin niya apostol si Pablo. At humihiram pa siya ng ibang apostol sa ibang bansa para itatag niya ang iglesia na kukunin niya sa huling araw. At isinusugo ang Espiritu Santo na siyang magtuturuan ng lahat ng katotohanan. Kaya yung lahat ng itinuturo sa atin, nakikabasa natin sa Bible na salita ng Diyos na si Kristo, itinuturo ng Espiritu Santo sa atin, confirmation. Kaya binigyan tayo ng discernment of the Spirit. Nalalaman natin kung ang tagapagturo, bulaan o hindi. Kasi may Espiritu Santong binigay sa atin. Natatandaan niyo yung parables ng 10 virgins. Di ba yung 5 virgin, lahat sila may lampara Lahat sila virgin, nalinis. Napatawad ang kasalanan. Meron ngayon silang lampara. Sino yung hindi nakapasok ang dapat? Yung walang langis. Kasi nung araw, ang langis, yun ang nag-a-anoint Katulad ng anointing ni David, pinahiran ng langis. Si Samuel nag-a-anoint. Sa mga ang matatanda ng iglesia doon, kapag may sakit kayo, pumunta sa matatanda, i-anoint ng langis. Ngayon, iba na Ang anointing na sa Holy Spirit. Yung langis, nagsisignify lang na Holy Spirit. Kaya yung 5 virgins, hindi nakapasok sa pintuan. Bakit? Walang langis. Pero kompleto sila, na born again, virgin, may lampara, pero walang langis. Sabi nung 5, pwede ba, bigyan mo kami? Hindi, eksakto lang sa amin. Bawat tao, isang Espiritu Santo lang. Sapat na sa atin ang Espiritu Santo. Kaya kita nyo, pag nilait mo Espiritu Santo, walang kapatawaran. Bakit? Kasi ang Espiritu ng Ama, Espiritu Santo. Ang Espiritu ni Kristo, Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nasa atin lahat. Pag nilait mo yung Ama, isa lang ang nalalait mo. Pag nilait mo si Kristo, isa, laitin mo Espiritu. Lahat na.
Full sale eh. Nilait mo na lahat ng Diyos kasi magiging Diyos din tayo. Hindi lang yung Diyos Ama at si Kristong Diyos ang nilait mo eh. Pati tayo magiging Diyos, nilait na rin lahat. Kaya wala nang kapatawaran yun. Biruin mo, tinodo mo paglalait. Lahat nilait mo. So yun ang kaya yung sinabi, laitin mo ang Ama o ang anak patatawarin ka pa eh. Pero pag ang Espiritu Santo na, nilait mo, wala nang kapatawaran. So dun sa nakakaalam yun, kasi sinasabi, yung hindi pa nakakaalam nun, hindi pa ituturing na kasalanan. Kasi hindi mo pa alam eh. Pero pag nalaman mo na, at ginawa mo, wala ka ng kapatawaran. Kasi si Pablo nung araw, inuusig niya rin ng iglesia eh. Pinapatay niya dahil walang pananampalataya. Wala pa siyang kaalaman, kaya pinatawad siya ng Diyos. Pero pag ikaw nakakilala na, nakaunawa na, at tumalikod ka pa sa banal na utos, para kang aso, para kang baboy na bumabalik sa putikan. Wala nang pag-asa para sa iyo. Kaya yung nag-born again na talagang totoong na-born again, yun ang ibinibilang ng Diyos ng mga anak niya. Sinusugo ang Espiritu Santo para magturo ng lahat ng bagay. Hindi na tao ang magtuturo sa atin. Hindi na lang isang mag-aano, Espiritu na. Sabi sa 2:27 ng 1 John. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa Kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi nyo kailangan kayo turuan ng sino man. Ngunit kung paanong kayo tinuturuan ng Kanyang pahid tungkol sa lahat ng bagay at siyang totoo at hindi kasinungalingan at kung paanong kayo tinuturuan ito'y gayon kayo nananahan sa Kanya. Kaya kapag nananahan ang Espiritu Santo sa atin, nananahan si Kristo, nananahan tayo sa Ama. Gagawin tayong tahanan ng Ama. Kasi may anointing na tayo, hindi na yung langis na ipapahid pa na material. Nung araw kasi, pag nagpakita ang Diyos, puro material eh. At tulad nung pagpatay dun sa mga nag-worship sa mga idols, pinagpapatay talaga. Ngayon, hindi na. Hindi mo nagagawin, sekundaryo na lang ang mga magulang at kapatid. Nung araw talaga nagpapatayan, di ba? Pinapatay nila lahat, sabi ng Diyos kay Saul, patayin mo lahat, matanda, bata, kahit patayin mo, wala kahit tayo, huwag ka magtitira. Ano ibig sabihin nga? Lahat ng masamang espiritu, patayin natin lahat. Walang maliit na masamang espiritu o hari o malaki. Kita nyo doon sa market, di ba ginawang market yung synagogue? Di ba pinalayas ni Jesus Christ yung mga money changer? Tsaka yung mga hayop? Ganon din sa atin, tayo yung bahay ng Diyos eh. We are the house of God eh. Nung araw, ang house of God doon, yung mga templo eh. Pinalayas ni Kristo ang lahat, kaya may renewing of the Holy Spirit. Aalisin lahat ng masamang Espiritu Santo sa atin, lilinisin tayo. Galit na galit si Jesus Christ sa money changer. Alam niyo ba mga money changer? Yan ang Rothschild house. Yung nagpapautang ka, tapos patutubuhan mo ng 5-6. Natutuo yan niya ni Amschel, Rothschild yung tatay nila eh. Pag nagpapautang siya sa tao, maliit lang ang kita. Kaya nung ma-establish yung bangko nila, yung mga anak niya, pinapunta niya sa iba't ibang ng Europe, sa France, sa Germany, lahat, sa Switzerland, magtayo kayo ng bangko, pautangin niyo yung mga hari. Kasi pag ang hari, may central bank dun eh. Siguradong bayad yun. Kaya ang hawak ng Rothschild ang buong mundo na may central bank. Alipin, kaya sabi, alipin ng nagpapautang ang may utang. Yun ang, kaya galit si Kristo eh. Ang pinalayas, money changer eh. Tsaka yung mga hayop sa loob, yung masasamang espiritu, inaalis sa atin na, ayaw niyan. Pwede kang magpautang sa iba na may patubo. Pero sa mga kapatid mo, sabi sa Exodus, huwag kang magpapautang ng may patubo sa iyong kapatid. Kasi yung iba naman kasi, ang ibinebenta, pera eh. Mas madaling ibenta pera eh, di ba? Ang problema nila, grabing magpatong. Yun yung mga style nung araw ni Al Capone. Sa Chicago, magpapautang sila sa mga negosyo doon, sisingilin na lang loan sharks. Pag hindi nakabaya, tatakutin, magtotong ngayon yan. Ang gagawin naman ni Al Capone, babayaran lahat ng pulis ng Chicago. Buong department ng pulis Chicago, bayad yun, ng payroll. Sino gagalaw kay Al Capone? Kaya nung mahuli si Al Capone, kaso lang yun, tax evader eh. Hindi yung kasong criminal talaga eh. Tax evading, doon na siya namatay sa loob, naipakulong din siya. Kasi ganun nga eh, kasi nabubulag ang mata ng tao sa mga upa ng pera. Sabi sa Bible eh, ang mga judge daw nabubulag dahil sa suhol. At ang mabubuting tao, nabubulag din dahil sa suhol.
Iba yung nagagawa ng pera kasi. Iyan ang paraan ni Satanas kasi, pera eh. Dahil sabi ng Panginoon naman eh, yung gusto magpayaman, walang pagsalang parurusahan. Excuse me. Kasi ang habol mo, magkaroon ng maraming pera eh. Bank robber, kidnapper. Di ba easy money yan? Yan ang gusto. Kaya madali kang mamamatay. Parurusahan ka kaagad eh. Pero yung tapat na tao, kung gusto ka ng Diyos payayamanin ka sa material things. Pero ang pinakamahalaga, yung spiritual na kayamanan. Kasi hindi naman natin dadali sa langit ang material, iiwan yan eh. Pero yung lahat ng mabubuting gawa na ginawa mo, na gabay ng Espiritu Santo, yun ang pupunta sa langit, susunod yun eh. Magkakaroon ng witness sa langit eh. Sabi sa Revelation 13:14 yan eh. Revelation 14:13. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na namatay sa Panginoon. Mula ngayon, oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang gawa, sapagkat ang kanilang gawa ay sumusunod sa kanila. Susunod eh, may ebidensya. Alam mo, may tinamaan din ng unbeliever, di pa pag namatay, nilalagyan nila ng RIP, rest in peace, tama. Magpapahinga yung kahit unbeliever. Tama din yung nakasulat sa kanila dun, na sumalangit nawa. Kasi hindi naman makakapunta sa langit, kaya sumalangit nawa nakalagay dun eh. Hindi rin sila sure eh. Tama rin yun, sumalangit sana nga. Sumalangit nawa. Rest in peace yun ang tinamaan nila. Pero sasabihin nila, nakakita ko si Papa kanina, nagpakita sa akin. O yun, doon yari na sila. Doon na sila yari ni Satanas. Hindi sila nakalusot doon. Kaya ang Espiritu Santo nananahan sa atin, yun ang tagapagturo ng lahat ng bagay. Marami tayong bagay sa mundo na akala natin tama, di ba? As we go along, natututunan natin sa Word of God, lumalago tayo, ang dami natin palang pinaniniwalaang mali. Yung mga sinasabi ng mga magulang natin, ng mga lolo natin, yung sinasabi ng religion, mga philosopher, hinahangaan natin sila, pero puro mali pala. Kaya isa na lang ang batayan ng buhay natin, Word of God eh. Yun lang ang dala ng Holy Spirit eh, Word of si Kristo lang. Walang ibang dala ang Holy Spirit kundi si Jesus Christ. Basahin natin sa John 14:16 ba? Teka. Ay, hindi. John 14:16. Ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aaliw upang siyang sumainyo magpakialanman. So magpakialaman to. Hindi tayo iiwanan. Kasi alam ng Diyos tayo yun eh. Hindi pa nililikha ang langit at lupa. Alam na ng Diyos kung sino sa Kanya eh. Sinulat na sa aklat ng buhay. Ngayon tayo naman, hindi natin alam yun. Ngayon na lang natin nalalaman. Pero kinakailangan para maging sigurado, mananatili tayo sa faith. Kasi pag hindi ka na nampalataya sa faith, nanatili, baka burahin na pangalan mo sa aklat ng buhay. So merong fear of God na iniwan sa atin ng Diyos. Bagamat by hope we are saved. Ligtas tayo by hope. Pero hindi pa tayo nakahatulan eh. Pag nahatulan na, tsaka tayo magtatagumpay. At magtatagumpay tayo kung si Jesus Christ lagi ang ating batayan. Sabi sa Revelation 17:14. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero. At sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. At ang mga kasama niya na mga tinawag at mga pinili ay tapat, ay nanaig din. So yun ang kinakailangan mong gawin, maging tapat. Kasi yung mga tinawag, many are called, and few are chosen, and fewer are saved. Kasi maraming tinawag eh. Katulad kay Gideon. 32,000 yung tinawag eh. Ano sabi ng Diyos? Ang dami nila, Gideon. Hindi ako maluluwalhati dyan. Tanungin mo sila kung ano yung pipiliin nila. O uwi ba sa bahay? Magluluto na lang doon ng iskabeche. O lalaban, sasama sa iyo. Ang nawala, 22,000? 10,000 natira. Sabi ng Diyos, ang dami pa rin eh. Hindi ako maluluwalhati eh. O ganito gagawin mo. Pupunta kayo doon sa ilog na sasabihin ko sa'yo, painuhin mo sila sa tubig.
At kung sino yung tutubig, ay sino yung tutubig? Sino yung iinom doon sa tubig sa pamamagitan ng kamay, hindi ng bungangan parang aso o didila. Yun ang hinira ko, di ba 300 lang? From 32,300, ika-pu lang eh. Ika-pu lang yung naligtas. 300 lang. Eh hindi. Hindi lang ika-pu kasi yung 3,300 nga pala ika-pu eh. So, yun na nga nangyari. Ang ibig sabihin kasi nung kapag ikaw umiinom sa kamay, ibig sabihin, naturuan. Hindi ka aso, hindi ka na hentil. Kasi ang aso, hentil eh. Ang tupa, ang anak ng Diyos eh. Eh yun, uminom sa pamamagitan ng dila. Ginawang ang laking bowl ng ilog eh. Ginawang bowl. Di ba doon umiinom ang aso, dinidilaan ng bowl? Eh yung ang pinili ng Diyos, mga disiplinado na, naturuan ano yun? Mga alagad. Nagawang alagad. Kaya sabi ng Diyos, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa at turuan niyo sa sumunod sa lahat ng aking ipag-utos, and lo, I will be with you till the end of time. Yun yung Holy Spirit na titira sa mga alagad, sa mga naturuan. Kaya sabi ng Biblia sa John 6:44-45 eh, ang nakarinig sa Ama at natuto, pumupunta kay Kristo. At ang halamang hindi itinanim ng Ama, bubunutin, walang Holy Spirit yun eh. Walang langis yung lampara. Hindi papasok sa pintuan ng langit. Masasaraduhan niya, walang Holy Spirit eh. Kasi pwede ka maging magaling eh. Pwede ka maging magaling sa Bible. Pero pag wala kang Holy Spirit, hindi mo nga maipapaliwanag ang karunungan ng Espiritu eh. Sabi sa ano yan eh, 1 Corinthians 4:16 yata. Tignan natin. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo? Tayo ang templo ng Diyos, nananahan ng Espiritu Santo sa atin. At ang gagawin ng Espiritu Santo sa atin para ma-perfect yung salvation, isinugo yun ng Ama at ni Kristo. Para nang sa ganun, magabayan tayo. At yung gawa na gagawin natin, siya gagawa. Siya yung bubuhat ng krus na bubuhatin natin. Kaya everyday, binubuhat ng Panginoon ng krus natin. Kaya nagagawa natin. Kaya sabi ng Diyos eh, ang aking mga utos ay madadali eh. Walang mahirap. Those who are heavily laden, come unto me. My yoke is easy and my burden is light. Learn from me, and I will give rest unto your souls. Kasi yung katawan natin mahihirapan eh. Matindi paghihirap ng katawan. Pero magkakaroon ng comfort ang kaluluwa at espiritu dahil sa Holy Spirit. Kasi dito sa lupa, puro tayo kapigatian. Sabi sa John 16:33. Ang mga bagay na ito'y sinasalita ako sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapigatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, akin di naigan sa libutan. May kapagyatian tayo dito. Sabi sa Ecclesiastes, ano itong ibinigay ng Diyos sa tao na pagtitiisan? Puro tiisin. Kasi nasa katawan ang hirap eh. Kasi pag nakakaramdam ang katawan, kita mo, ang tinira na ni Satanas yung katawan. Pero nagalaw ba ni Satanas yung espiritu at kaluluwa ni Job? Hindi. Pero nagalaw ang katawan. Bakit? Matutok lang yung sakong natin eh. Pero dudurugin natin ang ulo ng ahas. Matutok lang yung sakong lang natin. Yung partly ng earthly part natin. Nakatungtong tayo sa earth eh. Yung sakong lang ang kaya. Kaya ang magagalaw lang ni Satanas, yung katawan natin. Pwede niyang i-aksidente tayo. Pwede niyang mag-inflict ng sakit. Papayagan ng Diyos yun. Kaya bubutin naman natin yun. Akala ni Satanas nakakaisa siya doon. Hindi. Paraan ng Diyos yun eh. Sabi sa James 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Eh sino ba manunukso? Si Satanas. Ba't pinayagan ng Diyos na yung manunukso, tuksuhin tayo?
Kasi wala naman tukso na hindi natin kaya. Naglagayan din ng Diyos ng pangontra doon para makailag, magtagumpay ka sa tukso. Kaya pinahintulutan niya manukso si Satanas sa atin. Kasi mapalad, yung nagtitiis sa tukso. Kagaya halimbawa, medyo guwapo ka naman, dami nagkakagusto sa iyo, tapos may nagkakagusto sa iyo, may asawa, titiisin mo yon na hindi mo patulan. Bakit? Banal ka na eh. Bago ka nang nilalang eh. So matitiis mo ngayon yung tukso na yun. Mapalad ka pag natiis mo yun. Kasi yun ang pinakamahirap na tukso eh. Sa lalaki, babae. Si Samson nga, hindi nakalusot kay Delilah eh. Si Adon nga, hindi nakalusot kay Eve. At napakarami pa na laging babae. Si Dillinger. Si John Dillinger, babae din nagpabaksak sa kanya. Si Hitler. Si Brown, yung sekretarya niya. So, ang downfall talaga na lalaki, babae. Sa simula pa lang, yun na downfall. Si hindi niya nakuha eh. Yung 12 magkakapatid na anak, si Joseph, hindi niya nakuha ng asawa ni Nefertiti. Kasi di ba na dinala si Joseph sa Egypt? Kaya sabi ni Solomon, ang nasa Diyos, hindi makukuha ng babaeng to eh. Pero siya kasi nakuha eh. 1,000 yung nakadali sa kanya, wala siya nakakita matuwid na babae. Si Joseph nakatakbo eh. May plano pala kay Joseph na, alam niyo yung istorya niyan eh. Kasi dadalhin ng angka ng Israel sa Egypt kasi magkakalgutom. Pero yun ang paraan ng Diyos kung titingnan mo, weirdo paraan eh. Pangit yung paraan, pero yun ang paraan. Para makapunta si Joseph sa Egypt at maging administrator ng food authority. Siya humahawak ng ng buong Egypt. Kung sino bibigyan ng bigas o ng mga trigo, yun ang bibigyan. O di ba pinapunta ni Jacob mga anak niya doon para kumuha ng pagkain kasi tagutom na nga eh. Hanggang sa yung istorya niya, maganda istorya niya, ayoko na ikwento, ang haba eh. Gusto ko lang bigyan ng example sa inyo na ang paraan ng Diyos iba eh. Pero ang espiritu nung araw, awas-apan eh. Hindi talaga nakatira sa kanila. Ngayon na lang pinatira sa atin ang Espiritu Santo. Kasi i-cover na buong mundo eh. Kung hindi mamamatay si Kristo at pupunta sa Ama at isusugo Espiritu, konti lang ang maliligtas ni Kristo. Yung lang physically present siya. Kapag buong mundo na, Holy Spirit na, kahit sino sumampalataya, paninirahan ng Espiritu Santo. So covered na lahat eh. Pero pagdating sa millennium period, mano-mano na naman yon. At isasama na ang mga anghel sa pagtuturo at pagpipreach. Kasi kailangan magalugad na buong bundok eh. Yung mga savages dyan, sa lugar ng Bolivia, sa Brazil, South America, Amazon jungle, hindi pa napapasok talaga yan ng mga tao. Ang dami pa savages dyan. May mga iba't ibang tribo dyan, di natin alam. Sa Africa, ngayon, isinama na pati anghel. Kasi kailangan i-preach na sa buong mundo eh. And then the end shall come eh. Tsaka lang darating yung end shall come, tsaka lang makakalas judgment. Tsaka lang gagawa ng bagong langit at lupa. Tsaka itatapon lahat ng mga pupunta sa impyerno nung panahon na yun, sa last judgment. Kaya sa ngayon, mapalad tayo. Kasi nasa atin ang Holy Spirit na nananahan. Ngayon, mag-ingat ka. Kasi hindi mananatili ang Espiritu Santo sa makalaman. Sabi niya eh, kailangan maging mabuhay sa isang bagong pagkatao. Sapagkat there is no more to those who are in Christ. There is no more condemnation to those who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ibig sabihin, ikaw yung virgin, na may dalang lampara, na may langis. Nagsisindi. Kasi kailangan mag-alab ang Espiritu Santo sa atin eh. Para yan yung bagong alak. Sa kasalan. Nasabi nung administrator, nag-administrate na ako sa maraming kasal eh. Pero itong kasalan to sa Kanaan na to, iba to. Kapag inilabas ang mga alak at languna ang mga tao, ang inilalabas nila yung mga pangit na alak, hindi na halatang Pero ngayon, mula umpisa hanggang wakas eh, ang sarap ng alak. Ganun ang gawa ng Diyos sa atin. Mula nung tawagin tayo ng Diyos, nung ibigay Espiritu sa nag-alab na yan. Ngayon, pag namamatayan, kailangan pasindihan mo. Huwag mong payagang mamatay, huwag kang maging Laodicea na sa malamig o sa mainit. O ikaw ay isang, yung para bang hindi ka sure sa ginagawa mo. Hindi ka tatanggap sa Espiritu Santo, sabi. Kailangan, nung tanggapin natin ang Panginoon Jesus, nung tayo manampalataya, hanggang sa wakas, kailangan till the end. Talagang kasama tayo ng Diyos.
Maging alagad tayo ng Panginoong Yesus. And I will be with you till the end of time. Lagi mag-aalab ang Espiritu Santo sa atin. Kailangan lang talagang sundin mo lahat ng utos. Nakahanda ka magtiis, magtiyaga. Kasi punong-puno ng kadalamatian ng buhay natin sa lupa. Kasi yan ang yan ang dinaanan ng ulo Yan din ang dadaanan ng katawan. Alam nga naman lumabas yung ulo, hindi lumabas yung katawan doon sa puwerta. Kaya nung ipanganak nga tayo, lumabas ulo Buti hindi nga nabago ka nung una ulo, sumunod katawan Ganun din si Kristo. Nauna yung ulo, susunod ang katawan. Kung ano dinaanan ng ulo, yun din dadaanan. Yung dinaanan ng ulo, yun din yung puwerta. Alam nga naman lumabas yung ulo doon sa puwerta. Sa ibang puwerta, lalabas yung katawan. So ganun din Yun ang sistema. Kaya lang, in a lesser degree, hindi katulad ni Kristo. Paluin nga lang tayo ng 10 palo sa likod, baka ayawan yung 39 Sinaksakan ka pa ng koronang tinik, masalubsub nga lang tayo, naiinis Tapos gulpihin ka pa ng 600 na sundalo. Isa nga lang gumulpi sa'yo, ayaw mo Sasabunutan ng buhok mo, balbas mo. Yun ang buhok lang sa ilong, magbunot ka, ang takit Sabunutan ka pa. Ibig sabihin, man of Saro. Jesus Christ is a man of Saro. Siya ay sanay sa mga kapighatian. So, pinapakita doon na napakaraming tukso sa atin na para bang kakaiba at patuloy na pagsubok sa ating pananampalataya. Bakit? Kasi ang papasok sa langit, hindi naman abominable, hindi madumi. Malinis. Lahat anak ng Diyos. Kaya ngayon niya tinitipon sa lupa. At para matipon niya na lahat, sinugo niya Espiritu Santo. Para siyang magturo, mangaral sa atin, at magpanatili ng kaligtasan. Ang Holy Spirit ang nagte-testify kay Kristo. Sabi sa John 15:26. Dadapwat pagparito ng mga aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbuhat sa Ama, ang siyang magpapatotoo sa akin. So, ang Holy Spirit ang magpapatotoo sa Word of God. Patutunayan ng Holy Spirit na sigurado yung Word of God na yan. Huwag kang magduda sa Word of God. Dumaan na sa apo yan Namatay na yan, naipako sa krus yan, muling nabuhay na yan. Sigurado yan. Kaya ang salita ng Diyos ay subok Na parang dinalisay daw sa ginto. Subok na ang salita ng Diyos. Kaya, ito lang ang batayan. Wala na ibang basis. Ang Espiritu Santo, dinadala tayo lagi sa salita ng Diyos. At ang sinasabi niya, yung kanyang narinig, hindi siya nagsasalita ng iba. Puro aral lang ni Kristo ang sinasabi ng Espiritu Santo. Kaya malalaman mo kung ang nagtuturo, palpak o hindi Wala yata sa Bible yung itinuro nun. Kasi kahit hindi ka sanay magbabasa ng Bible, sa mga naituturo sa'yo, sa mga preaching, nadadagdagan ka rin. Kasi hindi naman lahat nga kayo makakapagbasa Tatama rin pa nga yung iba Kaya may pastor at tagapagturo. Yung hindi nakakapagbasa, yung walang time, naghahanap buhay, meron tagapagturo sa'yo every Sunday. Huwag ka lang absent, wala ka maririnig na aral ng Espiritu Santo. Kaya huwag niyong pababayaan ang pananampalataya sa pagsamba, sa pagsasama-sama. Kasi doon nagpapala ang Diyos, nagsasalita ang Espiritu Santo. Kung ano ituturo sa iyo Yun ang pagkain mo wala ka, hindi ka nakakain, hindi gutom ka. Kung maging malnourished ka, mamatay ka. Ang pagkain natin, Word of God, ang inumin natin, dugo ni Kristo Ang pagkain natin, katawan ni Kristo. Word of God yun Yung dugo at saka katawan, Word of God pareho yun. Kasi iisa lang naman Iisa lang naman ang nasa katawan mo Yung dugo. Kaya nga di ba sabi nga ng Biblia na si Eva galing kay Adan galing sa buto at buto niya, dugo at dugo Kasi nung hindi pa nililikha si Eva, tadyang pa lang siya. Tadyang pa lang si Eva Hindi pa siya kinukuha kay Adan Pero dumating na yung araw, kailangan ilabas na si Eva. Nanggaling si Eva sa lalaki kay Adan Kaya kung tawagin ng araw ang mga asawa nila Panginoon hindi ibinibilang ang babae. Ngayon meron ng liberation movement Di ba? Ipinabandera na ng mga babae ang kanilang karapatan laban sa lalaki. Ginagawa ngayon nilang Andres Visaya. O may sumpa doon. Mawawala kayo sa Garden of Eden.
Kapag inunderdisaya mo ang lalaki, wala kayo ng pagpapala, lalabas kayo ng Garden of Eden, imbis na nandun na supply lahat eh. Isinupply na ng Diyos lahat eh. Nung likhain niya ang tao, lahat ng supply ibinigay na niya lahat eh. Hanggang sa paglabas sa Garden of Eden, ibiruin mo yun. Sabi ng Diyos, bukalan ang dagat ng lahat ng uri ng hayop. Kaya ba ubusin yun? Yung mga laman ng dagat, magkaroon ng mga hayop, iba't ibang uri ng hayop. Magkaroon ng puno na nagbubunga ng iba't ibang prutas na may buto. Magkaroon ng halaman na nakakabinhi. Puro sa tao yan, pangangailangan ng tao lahat yan eh. Pati gamot galing din eh, sa hayop, sa mga puno, sa mga halaman. Lahat ng gamot galing din eh. So nilikha na ng Diyos lahat ng provision sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ngayon, kung yung first na nilikha niya, si Eva at si Adan, baby din naman si Eva at si Adan nung likhain eh, kaya alam malaki na. Wala silang alam, inosente. Di ba ang bata, inosente, walang alam. Ganun din si Eva siya, wala kang alam yung hubad-hubad nga, hindi sila nahihiya eh. Pero nung kumain na ng pagkaalam ng nahiya na. Nagkaroon ng kaisipan. Naging Diyos na sila ng sarili nila. Doon na pumasok ang kasalanan sa buong sanlibutan. Kaya bumaba ang Panginoong Hesus para linisin niya lahat ng kasalanan. At ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay maliligtas. At ang pananampalataya till the end of time. Amen.